Okay, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa atin pong Lenten Parish Formation. Para sa gabing ito ng ating Parish Lenten Formation, sama-sama natin na pagnilayan yung papasok na Kwaresma. So hanggang bukas na lang yung tinatawag nating ordinary time o mga karaniwang panahon. Di ba? Mayroon tayong season sa simbahan. Ano yung unang season? Ano yung unang season? Ha? Hindi yan ang una. Di ba pag nagpapalit ng kalendar, kailan nagpapalit ng kalendaryo? Christ the King. Di ba? Pagpasok ng Christ the King, New Year tayo. At ang unang season ay Advent season. Ano ang susunod sa Advent? Christmas season. And then pagkatapos niyan ay papasok tayo sa ordinary season o mga karaniwang panahon. And then magbe-break tayo. Kagaya niyan, ikawalong linggo, magbe-break tayo, magpapahinga tayo. Kasi papasok yung Lent season. Sa Tagalog, Kwaresma. At pagkatapos ng Lent ay papasok ang Easter season o Pasko ng Pagkabuhay. Yung Advent o yung Christmas, Pasko ng Pagsilang. Yung Easter ay Pasko ng Pagkabuhay. After 50 days, di ba? After 50 days, ang hirap talaga pag F, no? Kaya pag English, tapos may F, nahihirapan talaga ako, nanggigigil ako. Pero ganun, no? So, after ng 50 days, papasok na ulit, babalik tayo sa ordinary season hanggang sa Christ the King ulit. So, ganun yung cycle ng ating kalendaryo. Ha? Kaya minsan, nag-iiba yung mood. Pati yung simbahan, dapat nararamdaman natin yung pagbabago ng panahon. Yung season. Kaya pati sa liturgy, dapat nalalaman din natin yon. Kaya kapag pumasok na ang Lent, parang hindi natutugma kapag masyado tayong nagsasaya o nagpa-party-party. Kasi ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagninilay, pananahimik. Yan. So, hindi tutugma kung yung ginagawa natin ay talagang buhay na fellowship. Hintayin mo, pagpasok ng Easter, doon tayo talaga mag-party-party. So lahat tayo involved, no, sa pagdiriwang kasi yung mga parishioners, yung mga ordinary na nagsisimba, dapat natutulungan natin na nasiset natin yung mood, no, o yung ambience ng ating simbahan. Di ba? Pagpasok ng Christmas o ng Advent, naglalagay tayo ng mga palamuti para maiba yung atmosphere ng liturgy natin. Ibig sabihin, para mas matulungan tayong makapasok sa liturhiya. Kasi may kanya-kanyang ipinapaliwanag o ipinapakita dito. Kung sa Christmas, siyempre yung kapanganakan ni Kristo. Sa Kwaresma, inihahanda natin kasi yung paghihirap, pagpapakasakit ni Kristo, yung ating pinagninilayan. Naintindihan ba? Okay. So, pag sinabing Lent, Lent is a period of 40 days. Ang Lent, preparation o paghahanda para sa Easter. Binibigyan ng 40 araw na ihahanda natin ang ating mga sarili kasi napaka-espesyal. Sabihin natin, yururok, pinaka-high point ng ating liturhiya ay ang Pasko ng Pagkabuhay. Kaya hindi pwedeng isang araw ka lang maghahanda.
Kasi bukas Easter na, okay na. Nakadalasan sa ating mga Katoliko, ganun nang nangyayari. Ay, bukas pala ay Easter. O kaya, ay, sa Miyerkules pala, ay Miyerkules na ng Abo. So, ngayon ka pa lang nakaalam, ngayon ka lang maghahanda, o kaya hindi ka talaga naghanda. Tapos papasok ka doon sa Ash Wednesday, magsisimula na, wala lang. Ang tawag doon, nakiuso ka lang. So, 40 days, paghahanda para sa Easter. So, sa Miyerkules ng Abo yan, mag-isa. Ano yung mga naaalala nyo? Bakit 40? Very significant yung 40. Anong mga 40 sa Bible ang naalala ninyo? Ng mga kwento na may kinaugnayan sa 40. Nay? Yung 40 days nagstay si Jesus. 40 days na naghanda si Jesus bago yung kanyang public ministry. O sa linggo, yan yung magiging gospel natin. 40 days na tukso si Jesus. Kaya tandaan ninyo ha, mas maging aware tayo. Ang sino mang magpapalagay ng abo sa noo, yung magpapalagay ng abo sa Miyerkules ay pupuntiryahin ng demonyo. Sa mga panahong yan, kung hindi ka magiging alerto, maraming magkakagalit-galit, maraming magkakatampuhan sa mga taga-simbahan. Kasi diyan din, tinukso-tukso si Jesus. Papasok ang demonyo. Kaya kung magpapalagay ka ng abo, kailangan maging handa ka. Wala. So, wag na lang magpalagay ng abo para hindi ka puntiryahin ng demonyo. Pero yun ang gusto ng demonyo, no? Huwag tayong makiisa. Kaya gagawin niya ang lahat ng yan, no? Para lang sirain yung ating mood, disposition natin, para wala tayo sa Easter. 40. Sa Genesis, ano yung kwento sa 40? Noah's Ark. Di ba yung nagpadala ng ulan, bumaha sa loob ng 40 araw, 40 gabi, umulan hanggang sa mapuno ng tubig ang mundo at malipol ang lahat maliban sa mga naroroon sa arko. Sa Exodus, anong kwento sa Exodus? Kay Moises. Di ba? Kay Moises, 40 taon, 40 years. Ay yung Kwaresma ay 40 days. Yung kay Moises o sa Exodus, 40 years silang nasa disyerto. Palakad-lakad sila, palipat-lipat sila bago nakarating sa lupang pangako. Ano pang meron sa 40? Ano pa? CWL? Ano? Sabi na. Di ba yung kwento din ng ni Jonah? Si Jonas. Yung pinapunta si Jonas sa Ninive kasi sabi doon, sa loob ng 40 araw, kapag hindi nagsisi ang Ninive, gugunawin ng Ninive. Kaya anong ginawa ng hari? Nag-utos siya na lahat ng nasasakupan ay mag-aayuno sa loob ng 40 araw. At nagbago ang isip ng Diyos, hindi ginunaw ang Ninive. So, mayroon pang iba, no? Bahagi kasi ng kapag nagsisisi ang isang tao, bahagi niyan yung tinatawag na pag-aayuno.
So 40 days. Kaya ba? 40 days? Kaya? Sige, tingnan natin. So ulitin ha, preparation yan para sa Easter. Okay. So sa panahon ng Kwaresma, nabasa nga, it is to observe as a time of fasting, prayer, and penance. So for the preparation, for the celebration of the resurrection of Jesus Christ. So yun yung, kaya sa Easter tayo nakatutok. No, itong ginagawa natin ngayon para sa Easter. Kapag Advent, ang ginagawa natin, naghahanda tayo para sa Pasko. So, the 40 days symbolize the time Jesus spent fasting in the desert before beginning His public ministry, where He was tempted by the devil. So, ulitin ko ha, kailangan mas maging aware tayo kasi mas malakas ang tukso, mas malakas ang panunukso sa panahong ito ng Kwaresma. Hindi natin ito napapansin noon, pero ngayon na narinig mo na ito, kaya lalong tingin kayo doon sa kabila. Tingin kayo lahat doon. Andyan ang demonyo. Tingin kayo dito. Nandyan din ang demonyo. Di ba? Kasi ang demonyo, hindi yan yung sa pelikula na hanggang doon lang yan sa gate. Ha? Andyan dyan yan. Uupo nga sa tabi nyo yan eh. Magkwakwire yan. Magle-lector yan. Magle-lay minister yan. Magsi-CWL yan. Papasok yan. Para manukso. Ito. Nagpalagay ito ng abo. Okay, nakalista ka na. Kala mo nakalista ka. Okay. Pag sinabing Lenten season, dahil nga preparation, meron itong tinatawag na double character. Naghahanda nga tayo, no? Yung baptism, yung binyag, at yung penance, yung pagsisisi. Ngayon pa lang, no, kaya yung mga katikista natin, di ba, no, mayroon tayong inihahanda na tinatawag nating catechumen. Yung mga hindi pa nabibinyagan, sila ay kinakatikais pa. Inihahanda sila. Kaya ang tawag dyan, ang tawag sa atin noon, mga catechumen. Dahil nung unang panahon, hanggat hindi ka nabibinyagan, hindi ka makikiisa sa celebration, andun ka lang sa labas. O nasa tabi ka lang. Hindi ka magpapartake doon sa pagkain, doon sa kasiyahan, o kaya naman may mga parts ng pagdiriwang na lalabas ka o aalis ka kasi hindi ka pa full-fledged na Kristiyano o bahagi ng simbahan. So, mayroon tayong inihahanda sa atin, inihahanda natin yung renewal of baptism natin. Di ba? Mayroong renewal of baptism. So, inihahanda natin ulit. Kasi, anong sinasabi natin? Itinatakwil ba ninyo si Satanas? Yung iba. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Doon sa barangay, mayroong bigayan ng ayuda sa mismong Miyerkules ng Abo. Saan kayo pupunta? Sa misa o sa ayuda? Naku. Sige. Paniwalain natin, ha? Yan. At siyempre, yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, di ba, itinuturo sa atin ng pananampalataya natin na minimum, no? The minimum, makapagkumpisal tayo,
1 beses, 1 taon. At ang pinakatamang panahon dyan ay ang Kwaresma. Tanungin niyo ang katabi ninyo, kailan ka huling nagkumpisan? Kasi marami din sa atin, kahit nagsiserve na, kahit nasa loob na ng simbahan, 2 years, 3 years, 5 years ago, nang siya ay magkumpisal. Kaya, ihahanda din yung sarili. Sa panahon ng Kwaresma, ihahanda yung sarili. Magre-renew tayo ng binyag at yung pagsisisi sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpunta sa kumpisalan. So, sa loob ng 40 araw, dapat mas maganda magawa natin yan. So, kaya nga sa atin, simula sa Huwebes, every Thursday, magkakaroon tayo ng pakumpisal. Sana i-avail ninyo, Pero kung sakaling nahihiya kayo sa amin, punta kayo sa ibang simbahan. Punta kayo sa Quiapo, mula 6 a.m. hanggang 7 p.m. Meron yan. Sa Santa Cruz Church, meron din laging available na pari. So, pero sana po, masanay din tayo na magkumpisal at sana din mawala yung bias ninyo na, ayoko kay Father magkumpisal kasi baka gamitin ako sa homily. Ay baka kasi pag nakasalubong ko si Father, baka lokohin lang ako, Adik kayo di ba, Kala mo ikaw lang nakagawa ng ganyang kasalanan? Marami. Kaya wag kang paranoid na kapag may nabanggit si Father tungkol sa kasalanan mo, hindi lang ikaw yun. Guilty ka lang, Pero marami po, kasi minsan ganun yung nararamdaman. Ayoko Father, nahihiya ako Kasi alam nyo, sa kumpisal, ang isang biyaya din na binibigay ng Diyos sa pare, Of course, ang pare, nangungumpisal din yan, Yung bang pagkatapos ng kumpisal, nakakalimutan na ng pare yan. Maliban na lang talaga kung nagre-react ka. Father, ako yun kasalanan ko yung binanggit mo. Hindi ko nga alam pangalan mo. Yun ang biyaya, na pagkatapos ng kumpisal, nakakalimutan na yon, hindi na yon maaalala. Kahit pa sabihin, Father, binanggit ko sa inyo yun hindi ko nga maalala. So, hindi dahil nagkakaroon siya ng amnesia, kundi dahil nga, meron kasi tinatawag na zeal of confession. Zeal, tikom ang bibig ng pare. Hindi niya pwedeng sabihin ito kasi kapag ang isang pare, brinodcast niya yung kasalanan mo, particular, binanggit ang pangalan mo, nagkumpisal sa akin yan. Automatic, matatanggal yan sa pagkapari. Kaya, huwag kayong huwag kayong masyadong maging paranoid o kaya matakot, Kaya nga, kailangan din pinaghahandaan kasi yung lakas ng loob. Kailangan malakas din yung loob mo na sasabihin mo lahat ng kasalanan mo. Baka lang po, mayroon pang mga kasalanan nung nagsimula kang magkaroon ng kamalayan. Iba kasi yung hindi mo alam ito, doon sa alam mo na, tapos ginawa mo, yun yung kasalanan. So kung maalala mo, halimbawa, grade school, malinaw na ba pag-iisip ninyo? High school, halimbawa high school, meron kang naalala, pero nakalimutan mo na. Pero meron kang nagawang kasalanan nung high school, bagamat nakakapagkumpisal ka na nung college, nung matanda ka na, pero hindi mo nabanggit yon, hindi pa yun nabubura. Hindi pa yun nabubura. Kaya pag magkukumpisal, kung medyo kabado ka lagi, at kapag kinabahan ka, nakakalimutan mo na lahat, isulat mo muna. Pwede naman binabasa kapag nandun ka na sa harapan ng pari, pwede mong basahin.
Okay naman, minsan may cover naman yung kumpisalan. Dito sa atin, may cover yan. So, pwede mong basahin para dire-diretso din. No? Hindi rin mawawala. At ito din, marami sa inyo, kapag magkukumpisal, ang daming kwento. Kung magkukumpisal, direct to the point. Ikaw, hindi mo ikukumpisal yung asawa mo. Father, yung asawa ko po kasi lasenggo. O tawagin mo yung asawa mo, siya mangumpisal dito. Anong kasalanan na gagawa mo kapag nalalasing ang asawa mo? Yung, Father, minura ko po yung asawa ko. Ganun lang. Wala nang kung ano-anong mga pasikot-sikot pang kung saan-saan ka pa. So, diretso lang, Father, kasi namboso po ako. Ganun na lang. Huwag na Father, kasi yung isang babae na ano yung kasalanan mo? Hindi nila kasalanan mo. Father, nangupit po ako sa collection box. Ganun na lang. Tapos na. Meron naman kayong, Father, hindi ko po sinurrender yung solicitation na may lamang 2,000. Sinabi ko po na, yan. Di ba, pagsisinungaling kasi yon, pag nanakaw yon. Yan. Iba yung counseling sa confession. Yung counseling, mas mahaba-habang usapan yan. Pero yung confession, i-consider mo din, Uy, ate, kuya, 30 minutes ka na dito. Ang haba na ng pila. So, kung counseling yan, magpa-schedule kayo. So, mas mahaba. At separate schedule natin yan. Okay? Minsan naman kasi, pagpasok ko lang, Father, patawar. Wala nang nasabi. Di na tayo nakausad. Umiyak ka na lang ng umiyak. No? O ano nangyari sa atin? Okay. So, ihanda po yung penance, yung pagsisisi sa mga kasalanan. Catechist, okay na ba tayo? Ilan ba yung inahanda? Ilan sila? 2, no? 2. So, adult baptism, yung gagawin natin sa ngayong paparating na Easter. So, sa music o liturgy, mayroong adult baptism. Kapag adult baptism, dediretso na dyan yung kumpil. So, lahat na ng sacraments ay tatanggapin niya na. Siyempre, ihahanda sila, magkukumpisal din yan. Then, baptism, kumpil, at communion. Gusto niyo na ba? Ilibing na natin? Huwag muna. Enjoy muna yung no? So, yan yun. Kaya inihanda yung catechumen. Yung tawag dyan ay catechumen. Okay. So, ang Kwaresma o ang Lent ay magsisimula sa Ash Wednesdays. O Wednesday pala. Para ang daming Wednesday. Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo at magtatapos sa gabi ng pagdiriwang ng Holy Thursday or the Lord's Supper. So, sa loob ng Kwaresma, yung tinatawag natin, di ba, First Sunday of Lent, mayroon niyang 6 na linggo, 6 na linggo. So, yung mga weekdays niyan, tinatawag natin na Lenten weekdays celebration, yung sa misa. Kung sakaling mayroong mga celebrations ng mga saints sa panahong yan, yan ay magiging optional. Ibig sabihin, kasi mas mataas yung Lenten liturgy kesa doon sa mga optional memorial na saints. Halimbawa lang po, sino mga santong kilala ninyo? Ano ba? Bakita, no? Sino? Padre Pio.
ano pa ang mga celebration, mga saints natin. Ezekiel, halimbawa, si Saint Ezekiel, si San Nicolas. Kapag tumapat yan sa panahon ng Kwaresma, giveaway yan, ang liturgy natin ay yung pang-Kwaresma. Kasi baka mamaya, Father, di ba, sineselebrate si ano ngayon, si Maria Goretti, bakit hindi natin sinelebrate? Bakit, Father, no? Hindi ko alam kung napapansin ninyo, di ba, may kulay, iba't ibang kulay. Ano-anong kulay ng liturgy natin? Red, green, violet, white. Ang daming kulay, ah. Apat lang naman yan, ha? Apat lang yan. So, pag ordinary time, makikita ninyo either yung stola o yung chasuble, green. So, pagpasok ng Kwaresma, magiging violet ang susuotin. Advent and Lent, violet yung kulay na magagamit yan. So, dapat nakikita nyo din yun, ha? So, Ash Wednesday and the days of Holy Week, sabi nga dito, no, take precedence. Mas mauuna siya kaysa doon sa mga solemnities and feasts. Basa. All occurring during Lent are observed as optional. So, optional, no? Huwag nyo nang ipaglaban, huwag nyo nang ipag-iitan, no? Na, ay, si Saint John po ngayon ay si John de Chrysostom po ngayon dapat nating i-celebrate yan. Optional po yun, ha? So, mas sa liturgy natin, yung Lent na liturgy tayo. Basa. Hallelujah! Or said, from the beginning of Lent until the Easter Vigil. So walang Alleluya maririnig sa panahon ng Kwaresma. Hindi ko lang alam kasi, no? Suppose, dapat, babasahin lang yung verse. Pero ngayon, di ko alam kung paano nagsimula na kinakanta na yung verse. Walang Alleluya, pero yung verse ay kinakanta na, no? So, pero wag naman kayong magwala kapag sinabi ng walang Alleluya. Pumasok yung commentator, Alleluya, Alleluya. So, babasahin lang yung verse, no? So, i-omit yung Alleluia word. Yan. So, hanggang Easter Vigil. Kaya dapat, no, pinaghahandaan din. So, yung mga choir natin, magpa-practice yan. Anong Alleluia na pinaka-ingranding Alleluia ang gagamitin? Ginagamit ba ng choir dito yung Alleluia, Alleluia, Alleluia? Di ba? Pag nabuhay na kasi si Kristo eh. Di ba? Asan ba si Carl? Umuwi na? Ayun. Carl, no? Dapat ingranding Alleluia to, ha? Kasi nagtimpi tayo, no? Na walang Alleluia. Parang ganon. Parang kinikim-kim lang muna natin, no? Pero dahil buhay na si Kristo, todo tayo, Alleluia. Ganon na yun. So sa Lent, medyo tame tayo. Pigil tayo, pigil. Kasi nga, inihahanda natin sa pinaka-espesyal na araw ito. Okay. So during Lent, yung bulaklak, wala tayong bulaklak, magiging bare tayo dito sa simbahan. So mapapansin nila, bakit walang ayos? So, wala muna tayong bulaklak sa panahon ng Kwaresma. Musical instrument, bawas din tayo ng ingay. Kasi minsan, yung mga musical instruments, masyadong loud. Kapag panahon ng Kwaresma, tinitame din natin. Parang pang-support lang muna yung mga musical instrument natin.
Kailangan mas lumitaw yung boses ni Sister Angie. Kailangan mas lumitaw yung parang a cappella pero mayroong accompaniment, no? So mas maririnig po yung kanta. So sa mga lay minister, ilalabas nila ulit yung kanilang mga violet, no, na stola, no. Stola rin ba tawag doon? Yung sa leeg ninyo? Hood? Hood ba yun? Okay. O basa, on the fourth Sunday of Lent, tinatawag na letare, and on solemnities and feasts, musical instruments may be played and the altar decorated with flowers. So anong solemnities ang mayroon sa panahon ng Kwaresma? Anong solemnities? Saint Joseph. So, papasok yan sa loob ng Kwaresma ang March 19. So, sa loob ng araw na yan, maglalagay tayo ng bulaklak. Pero pagkatapos ng pagdiriwang, aalisin na yan. Kung 19 ang piyesta, so sa 20 dapat wala na yan. Ano pang celebration sa loob ng March? Kambal na krus? O, bukod sa kambal na krus. March 25, Annunciation. Diba? Pag di natin celebrate yan, wala tayong Pasko. Kasi yan yung paglilihi ni Maria. Annunciation. March 25. Bibilang ka ng 9 na buwan, December 25. Okay? So, sumasakto po yun. No? So, yun yun. Kaya, isa-celebrate natin yan. Yung mga readings natin during Lenten, ang mga tema niyan ay may kinaugnayan sa baptismal renewal at yung mga pagsisisi natin. Maging yung mga gospel, maririnig ninyo yung temptation, maririnig ninyo yung transfiguration, pagbabagong anyo, maririnig niyo yung kwento ng prodigal son, no, sa panahon ng Kwaresma. So, yan yung mga tema. So, inihanda din ng mga expert natin sa liturgy na maging tugma, no, yung ating mga readings. Kaya sa mga lector, dapat basahin nyo ahead yung mga kwento ng mga unang pagbasa na may kinaugnayan din sa gospel reading natin. Para ma-relate nyo din, ma-relate ninyo sa tao yung mensahe ng ating mga pagbasa. Yan. Basa. It is fitting that the Lenten season concludes both for the individual Christian as well as for the whole Christian community with a penitential celebration, so that all may be helped to prepare to celebrate more fully the Paschal Mystery. Pag sinabing Paschal Mystery, ano yon? Passion, death, and resurrection. So, pero sa next month na natin yun, no? Mag-formation tayo ulit para sa Paschal mystery naman. Sa ngayon, dito muna tayo sa Kwaresma. So, Ash Wednesday. So, bukas ng gabi ay ang pagsusunog ng mga lumang palaspas. So, parang iniikayat po lahat, no, na makiisa at yung magsunog ng mga palaspas. Dahil ang pagsusunog kasi ay purification. Actually, yung abo, kung inaakala nating madumi siya, yung abo, no? Pero yan ay pinakamalinis na. Dahil dumaan yan sa purification. Kapag idinadaan na sa apoy, nalilinis na ito sa lahat ng germs. No? Kaya pag nagpa-cremate ka,
malinis na malinis ka. No? Di ba? Ganun na, apoy ha. Kasi minsan kinatatakutan natin yung apoy, pero yung apoy ang nag-purify sa atin. So ganun din, nililinis niya yung mga luma, no? Kung anumang germs, anumang mayroon doon sa lumang palaspas, kaya ito ang pinakamalinis na gagamitin sa paglalagay sa ating mga noo. Bukas po yan, ha? Tuwing Ash Wednesday, meron tayong tinatawag na we need to observe yung fasting and abstinence. Ang fasting ay yung pagbabawas ng kain, kaya ihanda ang sarili, ha? Fasting. Sabihin nyo nga, fasting. So, required na mag-fasting ang may edad 18 to 60 years old. Sinong above 60 dito? Above 60. Exempted na kayo. Kumain kayo ng crispy pata hanggang sa mahilo kayo at ma-cremate na kayo kinabukasan. Iyon ang strict observance, age, yung age. Pero siyempre, sinasabi sa atin kung mayroon kang medical condition na kailangan mong kumain ng protein, ay kumain ka. O kaya naman, kung kailangan mong mag-take ng medicine, so hindi ka pwedeng mag-fasting, sige, kumain ka. Pero kung normal ka naman, huwag kayong mag-arte-artihan, ha? Kung normal ka, kailangan mong mag-fasting. Sinasabi dyan, kasi ang kain natin ay almusal, tanghalian, at hapunan. So, iuumit mo ang dalawa dyan. Kapag kumain ka na ng breakfast, hindi ka na magla-lunch, hindi ka na mag-dinner. Pero pwede kang mag-snack. Kasi di ba may snack. Pero wag mo namang ibawi sa merienda. Di ba hindi ka na nanghalian. So nagmerienda ka, anong merienda mo? Crispy pata. Pansit na may lechon. Di ba? Minsan binabawi. Diba? So magmerienda ka, kasi nga hindi tayo sanay na nagpa-fasting, talagang pag binigla mo, manghihina ka. At dahil gutom ka, mainit ang ulo mo. Tapos mayroon kang schedule dito, magro-rosaryo ka, tapos gutom ka na, Ginong Maria, mainit ang ulo. No? Mag-aagawan na ng mic yan dyan, no? So, kaya ihanda, ha? Ihanda ang sarili. So, inahina. Pwedeng mga sandwich, pwedeng mga skyflakes, mga ganyan, pag merienda, pag medyo nanginginig ka na, no? Kasi gutom ka na, no? Dahil patay gutom ka nga, di ba, no? Pero, yun yung fasting. Naintindihan ba yun? Pag sinabi namang abstinence, ito ay applicable sa mga 14 years old to 60. 14 years old. Pag sinabing abstinence ay bawal ang karne. Bawal ang karne. Naintindihan ba yon? Kaya nga kung magpapalagay ka ng abo, tapos pagkatapos magpalagay ng abo, nagpunta ka sa Jollibee. Umorder ka ng burger steak. Nawala na yung talok agad. Panalo na naman ang demonyo. Ha? Panonood ng TV. Natatakam ka kasi nasa TV, crispy pata. Pero yun po yun, ha. So, bawal ang karne sa Miyerkules, kaya bukas, pwede pa bukas. Kaya dalhin ninyo lahat ng nasa rep ninyo, iluto nyo na, no? Dahil magkakainan tayo dito. No? Para bang, okay, celebrate tayo kasi bukas, tame na lahat dapat. No? Tame na tayo. So meron tayong Fat Tuesday bukas. Pagkatapos magsunog, kainin na lahat ng mga hindi dapat kainin sa susunod na araw.
And then, syempre ito ay yung pagdating sa pagkain. Pero sa loob ng 40 araw ng Kwaresma, ano yung pwede mo pang i-fasting? Ano yung mga gusto mo at i-abstain? Abstinence. Sabi kanina ni nanay, babawasan daw niya yung panonood ng TV. Babawasan ng paggamit ng cellphone. So dapat kinukondisyon mo na yung sarili mo. So ngayon pa lang, pag uwi ninyo mamaya, ano kayang gagawin kong fasting sa loob ng Kwaresma? Siguro, susubukan mo, no? Hindi ako magmumura. Sa tuwing magmumura ako sa panahon ng Kwaresma, manlilibre ako. Di ba? May challenge May sakripisyo. Sa loob ng Kwaresma, no, pwedeng, siguro hindi ako magkikilay. Mahirap daw. Ang hirap daw. Sa loob ng Kwaresma. Walang kilay sa loob ng Kwaresma. No? Sa loob ng Kwaresma, di ba? Siguro hindi ako, yung mga nagyoyose dito, mga naninigarilyo, mga umiinom. Siguro sa loob ng Kwaresma, hindi na ako magsisigarilyo muna. Hindi mo na magpapakulay ng buhok sa loob ng Kwaresma. Hindi magso-soft drink sa loob ng Kwaresma. And then, yung mga, supposedly, no, magkano ang soft drinks? 20 pesos. So, 20 pesos times 40. Magkano? 800. So, yung 800 na natipid mo, kasi hindi ako magpa-fasting para sa sarili ko lang. Hindi Magpa-fasting ka para makatulong ka sa iba. Hindi ka kakain para makakain yung iba. Pwede kang magluto, no? Magluto ka. Pero hindi ikaw ang kakain. Ibibigay mo sa iba. Kasi hindi ba, nag-fasting ka lang, pero ano nangyari? Anong bunga ng pa-fasting mo? Talagang fasting pa talaga. Letter F na naman. Di ba? Magkano ang pangkilay? Magkano ang pangkilay? Ano tawag? Yung lapis? Lapis ba yon? 300. Di ba 300? Magkano din yon? So, pwede mong i-donate. Pwede mong ibigay sa charity. Pwede mong ilagay sa... Lahat ba kayo may handog sa San Jose? Na alkansya? Doon mo ilagay. Pagdating ng Easter, dalhin mo yon, ialay mo para sa charity. Kaya alam niyo, yung panahon ng Kwaresma, diyan dapat mayroong mga gift-giving. Yung mga ministries and organizations dito, mag-organize kayo. Di ba? Pwede kayong mag-usap-usap. Imbes na yung mga, di ba, magsha-shopping kayo sa loob ng Kwaresmang ito. Ipunin ninyo, and then yun yung i-donate ninyo. Mag-organize kayo ng mga organization. Bibisita ba kayo sa mga presinto para magpakain doon? Magbibigay ba kayo, mag-iipon ba kayo para makabili ng mga school supplies? Para pagdating ng pasukan ng June, meron kayong mai-donate? O hindi pwedeng nag-fasting lang tayo. Tapos walang bunga. Magkano ang subscription ng mga... Jackson, magkano ang subscription ng Viva Max? Magkano mga subscription ng mga ganyan, no? Kung hindi ka magsasubscribe ngayon, ibig sabihin makakatipid ka. At kung may natipid ka, yan ang for charity. So sa panahon ng Kwaresma, ito yung time na mag-charity or gift-giving tayo. Kaya magpapakain, magpapalugaw, no?
At tingnan natin, alam niyo, pag sinubukan ninyo ito, pag challenge ninyo ang inyong sarili, tingnan nyo, pagtapos ng Easter, baka mas healthy ka pa. Mas healthy ka pa. Tulog na nga si nanay kasi katulog na tuloy. Gutom na. No? Mga ministries, organizations, subukan ninyo, mag-usap kayo kung anong charity ang gagawin ninyo para sa panahong ito ng Kwaresma. So, yung lahat na matitipid, ibig sabihin, magkano ang yose ngayon? 10 pesos. So, kada tipid mo ng yose, save. 10 piso din ang isang stick, di ba? Di ba, 10 pesos? Soft drinks, magkano ang soft drinks? Siyempre, yung i-challenge nyo naman yung sarili nyo sa mas medyo iba, no? Yung hindi pagbubunganga, hindi pagmumura, hindi pagchichismis sa group chat, no? I-challenge nyo naman, para mas maging meaningful talaga yung panahon ng Kwaresma. Lahat ng yung mga favorite ninyo, yung masasarap, i-tame ninyo yung sarili ninyo. Habang nakaya niyo ito, well, good for you. Pero dapat may kapuntahan yan, May kapuntahan. So, patahimikin niyo muna yung mga group chat ninyo. Tahimik muna sila. Okay, may question ba dito? Liwanag naman. So, ashes are blessed and imposed. Sa atin, sa liturgy, nagagawin natin, sino ba yung mga nag-a-asher dito? Pagkatapos ng homily, kasi sa rito, dapat pagkatapos ng homily, impose na tayo. Kaya lang, dahil sa nangyayari, maraming pupunta ng simbahan, hindi tatapusin ng misa. Pagkatapos ng magpaabo, aalis na yan. So para makomply natin yung rito, so mga 10 matatanda lang muna ang mauna, pagkatapos nun, proceed tayo. At pagkatapos ng blessing, saka ulit pipila yung mga tao para magpalagay ng abo. Malinaw po ba yun? Yan. Meron bang Alay Kapwa second collection dito? Meron ba? Meron? So, simula sa Ash Wednesday? O sa Sunday pa? Okay. Sige. Paki-check na lang, Worship, paki-check kung mayroong second collection para sa Alay Kapwa. So yun, pwede nyo rin palang ilagay doon. Mayroong mga sobre ng Alay Kapwa sa programa ng Archdiocese. So pwede kayong magbigay doon. So, sa paglalagay ng abo, ang ordinary, ang tawag doon, ordinary na gumagawa ay yung pari, yung deacon. Ang extraordinary na makakatuwang ay lay minister. Tapos, baka pwedeng makatulong mga legionaries, Legion of Mary. Dahil hindi namin kakayanin, puntahan yung mga may sakit, nakakilala ninyo, Legion of Mary, sa Ash Wednesday, mangangalat kayo. Kayong maglalagay ng abo sa mga may sakit, sa mga bahay-bahay. Wala nang Legion of Mary. Sino bang head ng Legion of Mary? Patrick? Si Patrick ba? Patrick, hindi ka na tumatayo ngayon. Pag-usapan, i-organize, bawat lugar dito sa parokya, malibot ninyo, magalugad ninyo. Kung malaking bagay, kung nandyan ang lay minister, makasama yung Legion of Mary na gumawa, na pumunta sa mga may sakit.
no? Kung meron pang available, kasi yung mga lay minister, pupunta sa mga eskwelahan dito sa ating parokya, sila yung maglalagay ng abo doon. So para lang makatulong at ma-remind natin ulit yung mga nasa bahay na ngayon ay Kwaresma na, so maglalagay kayo ng abo. Okay? Yan. Kaya ihanda din yung sarili ha. Dahil siyempre, dadali ninyo ito sa kanila, hindi pwedeng wala kayong preparation na gagawin. So magdasal, no, bago gawin itong misyon na ito na binibigay sa inyo. Ang Legion of Marys kasi yung mga bumibisita sa mga may sakit sa ating parokya. Mayroon pa bang grupo dito na ang karisma, bahagi ng kanilang karisma o calling o misyon ay sa mga may sakit? Mayroon bang CWL? CWL? Sino sa prison? Mayroon ba sa prison? CWL. May mga presinto tayo dito, bisitahin ninyo. Kayong maglagay ng abo. Huwag niyong kukilayan ha. Baka naman gamitan niyo ng kilay. CWL. Bisitahin yung mga nasa presinto. Ilang presinto ba meron dito? Dalawa? Yan. Samahan nyo na rin ng tinapay. Ha? Hindi kayong kakain, ha? Kasi yung mga nasa kulungan, hindi na kinakailangan yan mag-fasting. Kasi wala talaga silang makain sa kulungan. Tayo araw-araw nakakakain naman eh. So yan ba, yung mga pulube, yung mga, hindi yan nakakakain ng regular. Kaya natin binibigay sa kanila. Naintindihan ba yung part na yan? Yan. Mayroon bang ospital dito? Ano? Sakop natin yun o sakop ng ano? Sakop ng manggagawa yun. Manggagawa yun. San Jose manggagawa yun? Antondo, sakop ng Santo Niño. Huwag kayong gumawa ng ospital. Hindi, kung may ospital kasi dito, ospital ng Tondo, sakop natin yun. Tawid release yun, di ba? DMI, puntahan ninyo yung mga may sakit doon. Total, ini-insist nyo, ha? Yung mga gano'n, no? Hindi, meron din yatang, hindi ko alam kung may chaplain dyan, no? Pero, lay minister, ha? Priority nyo yung mga estudyante, yung mga schools. Kung maluwag pa schedule ninyo, samahan ninyo ang Legion of Mary, puntahan yung mga may sakit. Dala nyo ng komunyon, lagyan ng abo para ma-remind sila, no, na kasama pa rin sila sa ating celebration. So, ito naman ang sinasabi dyan, no? Basa nga, repent and believe in the gospel. Yan. Pero kung medyo bida-bida ka, sige, yung mahaba. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Pero yung pinakasimple ay katikis. Katulong kayo sa school. Ha? Maglalagay din. Kasi marami masyado yun. No? So, repent and believe in the gospel. So, yun yung habang ini-impose sa atin, mga noo, bilang paalala sa atin na tayo ay may kasalanan. Kung hindi mo inaako o aakuin na may kasalanan ka, huwag kang magpalagay ng abo. Ha? Kasi hindi lang yan makikiuso ka lang. No? Tapos yung sinasabi nga natin, magpapalagay ka ng abo, pero wala kang fasting, wala kang abstinence, walang kwenta yun. Okay? So, yun. So, Solemnity of St. Joseph, ibig sabihin, mga kopradiya, medyo tame tayo pagdating ng nobinaryo ng St. Joseph. No? So, pwede namang may konting decor,
pero avoid yung loud na mga bulaklak. So, nakapasok din yan, music, nasa Kwaresma tayo, Novena masses natin, doon pa rin tayo. Maging sa mga barangay natin, ha, yung mga Novena masses sa barangay. So, same tayo doon. So, March 19 ay St. Joseph, March 25, Annunciation. Yun. Any clarification? Clear po? So, makakahanda na tayo lahat. Sama-sama tayo dito. Kung paano yan? Asan yung SSDM? Ano gagawin natin sa Sunday? Tuloy pa rin, ha? Tuloy pa rin yung inyong hapag ni San Jose. Okay. Sakristan, meron bang clarification? Okay? Sige. So kung wala ng question, sana naman po ay malinaw ito para bilang paghahanda natin. So makikita-kita tayo bukas sa ating pong pagsusunog ng mga palaspas. Service, paki-ready yung kung mayroong drum na pagsusunugan. So tiyakin lang, ha, na huwag tayong ma-excite sa pagsusunog kasi baka buong simbahan masunog. Ha? So alalay tayo bukas, i-ready din yung kung merong mga tubig o fire extinguisher, baka kasi biglang may magtapon ng palaspas, ay magliliyab yan, ha? At baka hanginin, baka mag-cause pa tayo. So, maging alerto. Service at yung mga PSG natin, so pagtulong-tulungan. So, bawat ministry o organization, meron kayong dadali na pagkain bukas, no, para mag-celebrate tayo. So, bukas po yan, ha? Dinner. Additional announcement, yung mga sasama sa pilgrimage sa March 21 at 28. So, 2 batches tayo. Mapupuno na yung first batch. And then yung 28, konti pa. No? Para sa kaalaman ng lahat, yung pilgrimage po ay, yung proceed niyan, ay mapupunta sa iniipon nating pagsasaayos ng sacristy. So siguro naman nakita niyo yung sacristy natin, no? So medyo kailangan na natin i-renovate yan. Palakihin ng konti, no? Para mayroong yung mga bisitang pari natin walang matambayan kapag dumarating sila. So yun yung priority natin muna, no? So kung ano man ang magiging income ng pilgrimage, mapupunta yan doon sa sacristy o construction fund natin. Okay, meron pa? Ano? March 8, yung dadali ng San Jose doon sa tahanan ng kanyang anak, Santo Niño. So lahat po sana makapag-participate, no? Makapunta, mas marami pong maghatid. Tapos yung pag-uwi naman, March 9, ang misa doon ay 3 p.m. So sa mga gusto po na mag-join, pabalik naman dito. So ihahatid at susunduin pabalik dito. Bilang hudyat ng pagsisimula ng nobinaryo sa kapistahan ni San Jose. Ano? Okay. Wala na po, Brad. Sige po, magsitayo ang lahat para sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Saint Joseph. So, ang next formation natin sa April, paghahanda para sa Paschal Triduum.
So sana po, mas marami na ang nandito, lalo na ang music, no? Konti lang ang music. Yung mga may kinalaman sa liturgy, dapat laging present. Sige po, ingat sa inyong pag-uwi. Salamat po.